Panahong hindi pa gaanong sibilisado ang lungsod kung saan nakatira si Lola Gloria, hindi niya tunay na pangalan. Pahirapan pa ang transportasyon ng mga panahong iyon at talamak ang sinasabing kahiwagaan at napaka-imposibleng pangyayari sa buhay. Ikunento ito ni Lola Gloria, 88 anyos sa ngayon, at sariwa pa niyang inalala ang lahat. Isa ito sa katunayan na totoo silang nilalang, na kahit sa mundo natin ngayon ay nakikisalamuha sila at iilan lang sa kagaya nating mga ordinaryong tao ang nakakakita sa kanila at naging kalapit at kaibigan nila. Kastila ang ama ni Lola Hilda, ina ni Gloria, at Pilipina naman ang kanyang ina. Likas na masipag sa trabahong bukid ang ina at ama niya noon, kahit ipinagbubuntis pa lamang si Gloria. Kahit pinagsabihan na ito ng asawa na wag nang sumama sa sakahan dahil malaki na ang umbok ng tiyan nito. Ngunit ayaw nitong pumayag dahil mas lalo lamang itong mapupuyat kapag nakatambay sa loob ng bahay. Mamaya, may ibang nilalang pang makasalamuha tayo. Baka pagka-interesan pa yung anak natin sa tiyan mo. Reklamo ni Kiadis, ang asawa ni Hilda. Ang tinutukoy nitong nilalang ay ang aswang na siyang talamak din noong araw at magpahanggang ngayon naman. Ikaw talaga masyado kang magpapamniwala sa mga elemento at mga aswang na yan. Natatawang saad lamang ni Hilda. Abay, totoo sila, Hilda. Kaya nga sinasaway kitang huwag matulog sa ilalim ng punong balete. May mga elemento talagang nakatira dyan. Ngunit sobrang tigas ng ulo ni Hilda. Minsan pa ay dinadaan sa biro ang asawang si Kiadis. Hindi na rin ito pinapahaba pa ang usapan dahil napupunta sa bangayan at minsan ay nakatulugan na lamang ang kanilang bangayan. Araw ng Biyernes noon, maagang gumayak si Kiadis dahil balak niyang iwanan ang asawa upang mapermi na lang ito sa bahay. Ngunit sana rin itong magising ng maaga kahit buntis ito sa panganay. Sanay sa gawaing bukid at magising ng maaga ang ginang, kaya hindi ito maselan. Grabe ka, Kiades. Balak mo pa yata akong iwanan. Reklamo nito. Wala itong magawa dahil naabutan ito ng ginang. Gusto ko lang na makapagpahinga ka kahit ngayon lang, Hilda. Biyernes ngayon at 13 ng buwan. Delikado at saka malas, kaya dumito ka na lang muna. Pakiusap ni Kiadis sa asawa. Walang malas sa taong nagsisikap. Ang malas ay yung nakatunganga lang sa buong araw kasi walang mapapala sa buhay. Hirit nito. Walang magawa si Kiadis sa katigasan ng ulo ng asawa. Wala itong magawa kundi isama na lamang si Hilda. 9:00 na ng umaga at humihilab ang tiyan ni Hilda sa gutom. Kaya naisipan itong mag-almusal. Kiadis, kain na muna tayo. Nagugutom na ako eh. Yaya nito sa asawa. Sige, mauna ka na. Susunod ako. Sagot nito. Ganitong tinungo ang kanilang baon na nakakabit sa sanga ng punong bayabas. Binuhat nito iyon at dinala sa ilalim ng punong balete na nasa hindi kalayuan. Nagulat na lang si Kiades nang paglingon nito ay nasa ilalim na ng punong balete ang asawa at sarap na lumalamon. Napailing na lamang ito habang pinagpatuloy ang ginagawa. Nang lingonin nitong muli ang asawa ay nakasandal na sa malaking punong balete at halatang mahimbing ang tulog. Ganyang binitawan ang hawak na binhi ng mais at iniwan pansamantala upang puntahan ang kanyang natutulog na kabiyak. Dahan-dahan niyang nilapitan si Hilda habang ito'y nakahimlay. Maingat niyang nilagyan ng tela ang ulo nito
upang magkaroon ng masandalan na malambot na material. Nagpasya siya na kumain na rin ng almusal. Nagbabantay na rin siya ng kanyang natutulog na asawa sa puno ng balete. Bagamat ayaw sana ni Kiadis na ito'y matulog sa ilalim ng puno, ngunit wala na siyang magagawa dahil ito'y mahimbing na nakasandal roon. Nang matapos niya ang kanyang pagkain, ay bigla itong nagising. "Nakita mo ang lalaking iyon, Kiadis?" Tanong nito. Nagulat naman si Kiadis sabay baling ng paningin sa buong paligid. Napakunot ang noo nitong tinitigan ang asawa. Ayos ka lang, Hilda. Tayo lang ang nandito. Sinong lalaki ang tinutukoy mo? Yung lalaking naka-Amerikanong suot, pati ang sombrero. Matangkad siya at maputi. Sabi niya sa akin, siya ay magiging ninong ng anak natin. Napakunot ang noo ni Kiadis dahil naguluhan ito sa pahayag ng kanyang kabiyak. Ngunit biglang napagtanto ni Kiadis na marahil ay isang engkanto ang lumitaw sa harap ng kanyang asawa at inakala nitong totoo ang kanyang nasaksihan. Subalit ang hindi nito alam ay sa panaginip lamang nagpakita ang naturang nilalang. Yan ang sabi niya. Ayos lang yan. Ipaalam mo sa kanya na maaaring maging ninong siya. Tugon ni Kiadis. Batay sa paniniwala ng kanyang nalalaman, kapag inalaw ka ng mga bagay na kagaya nito ng isang engkanto, hindi dapat ito tanggihan sapagkat ito ay magbibigay proteksyon sa bata mula sa kanyang pagiging sanggol hanggang sa kanyang pagtanda. Hindi inasahan ni Hilda na maging totoo iyon dahil sa araw din na ipinanganak niya ang sanggol ay nagparamdam agad ito. Sobrang daming biyaya na ang kanilang natatanggap. Hindi na nagtaka si Kiadis nang tila unti-unting gumaan ang kanilang pamumuhay. Swerteng matawag ang pagdating ni Gloria sa kanilang buhay. Naging magaan lahat sa kanila buong pamilya. Tila hindi maubos-ubos ang kanilang sako-sakong palay sa kanilang kubo. At laging may mga biyaya silang natatanggap nang hindi inaasahan. Kagaya na lang ng pagkagising nila isang umaga na maraming gulay at prutas ang bumungad sa kanilang bakuran na bagong pitas at hindi alam kung saan ang galing. Hanggang sa mapagtanto nilang galing iyon sa engkanto na nais maging ninong sa anak nilang panganay na si Gloria. Nang dumating ang araw ng binyag nito, ay napuno ng mga tao ang paligid. Marami ang naging saksi na malalayong kapitbahay kung gaano karaming mga engkanto ang naging panauhin nila kahit hating gabi na. Nagkasayahan sa kanilang bakuran ang mga ito na siyang hindi alam nilang mag-asawa. Maaga pa lang ay tulog na kasi sila, kaya paanong may mga panauhin pa sila sa hating gabi. Wala namang sayawan na magaganap dahil hindi naman iyon kasalan. Ngunit tikom lang ang kanilang bibig tungkol sa engkanto na naging ninong ni Gloria. Duda ni Mang Kiadis na mga kauri nito ang nagkasiyahan sa kanilang bakuran ng gabing iyon. Hanggang sa paglaki ni Gloria ay hindi nauubos ang biyaya na ipinagkaloob ng ninong nito. Hanggang sa umabot sa punto na lagi ng kausap na ni Gloria ang nilalang na ito. Nagulat na lamang ang ina nito na may kausap na ito ng kung sino. "Gloria, huwag kang magbiro ng ganyan." Reklamo ng ina ni Gloria. Nakinilabutan na ng gusto dahil sobrang seryoso ng mukha ni Gloria habang kausap ang kung sino. "Totoo, Nay. Kausap ko si Ninong Helios at sinabi niya sa akin na ipapasyal niya ako sa kanilang mundo pagkatungtong ko ng sa edad ko na 8. Maganda raw doon." Mas lalo pang kinalabutan ang ina nito dahil sa sinabing iyon ni Gloria. Natatakot itong baka kukunin ng engkanto ang kanilang anak. Ngunit sa araw-araw na lang ay laging ganoon.
May kausap si Gloria na kung sino na tanging ito lang ang nakakakita. Hanggang sa tila nakasanayan na lang din ng mag-asawa yan. Ang sabi naman ni Kiadis ay hindi mapapahamak ang kanilang anak dahil poprotektahan ito ng ninong laban sa anumang masamang elemento at mga nilalang. Dahil apitin si Gloria ng mga hindi ordinaryong nilalang. Hanggang sa umabot ang araw na kaarawan ni Gloria. 8 taong gulang na niya. At hindi inaasahan ng mag-asawa na sa araw na iyon ay mababalo sila sa kakahanap sa kanilang anak. 6:00 ng hapon at kakatapos silang ng handaan. Nang mapansin nilang wala si Gloria sa bahay. Kaunti na lang din ang kaanak na naroon at madalas ay mga kalalakihan ng pinsan ni Kiadis ang naroon na lang dahil nag-iinuman ang mga ito. Lahat ay nabulabog at nataranta. Lahat na rin ay kumilos para hanapin ang bata. Ngunit hindi na mga ito matagpuan si Gloria. Umiiyak na si Hilda habang sinisisi ang sarili dahil hindi nito nabantayan ang kaisa-isang anak. Nang hindi na mga ito mahanap si Gloria, ay nagpasya na lamang ang mga itong umuwi na. Kanya-kanyang paalam ang mga ito habang ang mag-asawa ay halos pinagsakluban ng langit dahil sa sobrang bigat ng pagkaramdam. Pareho ang mga itong nakaupo lang sa isang sulok habang nakatulala. Hindi na nila alam kung paano hanapin ang anak. Nagmadali na rin silang lumiwanag. Dahil hating gabi na at sobrang dilim ng paligid. Kaya mahihirapan silang hanapin si Gloria. Ngunit sa sobrang pagod ay pareho silang nakatulog at nagising na lamang sila 6:00 ng umaga dahil sa tawag ni Gloria sa kanila. "Nanay, tatay, andito na po ako." Sigaw nito, kaya halos parehong mapalundag ang dalawa. Ginoo kong bata ka, saan ka ba galing? Sobra mo kaming pinag-alala anak. Naiiyak na tanong ng ina. Nay, sabi ko naman sa'yo dati diba? Ipapasyal ako ni Ninong Helio sa kanilang mundo pagdating ng 8 kaarawan ko. Naku po, ang ganda-ganda ng kanilang lugar, Nay. Ang daming ginto. Ang laki ng kanyang bahay. Ang yaman nila, Nay. Tay. Kwento ng bata. Kinilabutan ng gusto si Hilda. Naalala nga niya ang sinabi ng anak, ngunit hindi lubos inakala ng ginang na totoo ang sinasabi ng anak. May inaabot si Gloria sa kanyang ina at iyon ay kapirasong bato na maliit na kulay itim. Gulat na lang si Aling Hilda nang tignan ang ibinigay ng anak. "Itago mo daw iyan, Nay. Bigay ng ninong ko sa inyo. Ilagay mo sa pitaka at di ka daw mamablema sa salapi dahil laging mapupuno ang iyong pitaka ng pera." Kwento ng bata. Alangan man ay sinunod ito ng ginang. Nilagay nito ang bato na tila ba isang anting-anting sa pitaka nito. Sa pagdaan ng mga araw ay naramdaman nilang mag-asawa ang mas naging mabilis ang pagbabago ng kanilang buhay. Lagi na silang nakakaani ng doble-doble sa kanilang mga pananim. Mabilis din silang makahanap ng mamimili ng kanilang produkto. Habang lumalaki at nagkakaroon ng sariling pag-iisip si Gloria, ay madalas na itong nawawala sa kanilang bahay, lalo na sa gabi. Madalas ay umuwi itong madaling araw na, kaya lubos na nag-aalala ang kanyang ina. Gloria naman, pakiusapan mo naman ang ninong mo. Baka pwedeng hindi ganito kadalas ang pagtawid mo sa kanilang mundo. Gabi-gabi kang puyat. Baka magkasakit ka na niyan. Wika ni Aling Hilda. Nay, ngayon lang to. Kasi piyestahan sa kanilang kaharian. Pagkatapos kasi nito, Nay, ay madalang na rin kami magkita ni Ninong at ng anak niyang kaidaran kong si Liway. Kwento ng bata sa magulang. Napagtanto ni Aling Hilda na buong pamilya ng engkanto ang pinakisasamahan ng anak.
Ngunit sinisiguro ni Gloria na mabait lahat ng angkan sa kanya. O nga pala, Nay. Mamaya susunduin ako ulit ni Ninong. Huling gabi na ng piyesta, Nay. Mas masaya daw sa gabing ito. Paalam pa nito sa ina. Ewan ko sa'yo, Gloria. Basta huli na ito, ah. Paniniguro ng ina. Hindi sumagot si Gloria kasi alam nitong hindi pa yun ang huli. Ating gabi nang may marinig silang ugong ng sasakyan. Nagtaka pa noong una ang mag-asawa dahil malayo naman sila sa kabihasnan at walang kalsada na malapit sa kanila. Ngunit napagtanto nila na malamang ay ang ninong na engkanto na naman ito ni Gloria. Susunduin na naman ito ang kanilang anak. Sa ilang beses na nawawala si Gloria sa kanilang bahay, ay noon lang sila nakarinig ng ugong ng sasakyan. Ibig sabihin ay may dala itong kotse tuwing sinusundo nito si Gloria. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mabibigat na yabag na mga paa na paakyat sa kanilang bahay. Kabado silang pareho na mag-asawa kaya walang umiimik kahit isa man sa kanila. Narinig rin nila ang maging pagbaba nito at ang pag-ugong muli ng sasakyan papalayo. Paramdam ni Aling Hilda ang pag-aalala para kay Gloria. Kahit pa ilang beses na itong dinadala at binabalik din kinabukasan. Hindi kasi mawala sa isip nito na baka isang araw ay isama nito ang anak tapos hindi na ibabalik pa. Buong buhay niya simula nang makapunta sa kaharian ng engkanto si Gloria ay ito na ang malaking bagay na lagi nitong kinakatakutang mangyari. Ngunit pilit na pinapalakas ni Mang Quiadis ang loob ng asawa. Mahal ng engkanto si Gloria bilang inaanak, kaya malamang ay hindi nito magawang nakawin ang buhay ni Gloria at pagkakataong mabuhay ng normal sa totoong mundo nito. Hindi nakatulog si Aling Hilda sa gabing iyon at hanggang magdamag. Alas 5 ng umaga nang marinig nito ang ugong ng sasakyan. Nabuhay ng loob si Aling Hilda. Ibig sabihin ay inihatid si Gloria ng ninong nito. Gusto man itong silipin ang narinig na sasakyan ay wala itong lakas ng loob. Natatakot itong sumilip man lang kaya naghintay na lang ito sa loob kung kailan aakyat si Gloria. Nang marinig nito na papalayo na muli ang sasakyan, ay tsaka lang ito bumangon para silipin si Gloria sa kabilang kwarto. Naroon nga ito, subalit halatang pagod. Ilang saglit lang ay tulog mantika na ito. Kaya hinayaan na lang din ng ginang na makapagpahinga ang anak. Hindi pa rin makapaniwala si Aling Hilda na ang buhay ng kanyang anak ay magiging ganoon dahil sa pagkakaroon ito ng ninong na hindi ordinaryo. Ngunit pasalamat pa din siya sa nilalang na iyon dahil sa buong buhay ni Gloria ay lagi rin itong nakabantay sa bata. Ilang beses ring nalagay sa peligro ang buhay ni Gloria, subalit lagi itong nasasagip. Gaya ng isang beses na kamuntikan ng malunod sa balon si Gloria. Kitang-kita iyon ni Aling Hilda kung saan tila may humawa kay Gloria at nakalambiti na ito. Biglang may humatak at pinatayang pabalik sa gilid ng balon ang bata. Doon napagtanto ni Aling Hilda na may nakagabay lagi kay Gloria. Simula maliit pa lamang ito. Hanggang sa dumating ang araw ng tibo ni Gloria. Nag-iisang anak ito, kaya pinagandaan ng sobra ng mag-asawa ang nasabing araw. Marami sa kanilang kaanak ang dumalo. Alas 6 ng hapon nag-umpisa ang pagtitipon. Marami sa mga kaanak nila ang naroon at ganon din ang malalayong kapitbahay. Noong mga panahon naman ay magkalayo talaga ang kabahayan. At kahit hindi imbitado ang mga tao noon, kapag alam nilang may pagtitipon, ay kusa ang mga itong pumupunta upang makisaya at makikain. Ngunit sa gabing iyon ay kakaiba ulit. Marami ang nakasaksi sa mga magagarang sasakyan
na nakaparada sa gilid ng malawak na bakuran nila Aling Hilda. 6:00 pa lang ng umaga ay marami na ang mga bisita at halos puno na ang mga bakuran. Kaya atubiling pumasok ang ibang mga kapitbahay at ang iba ay nagsiwian na nga lang dahil nahihiya sa mga bisitang naroon na mukhang yayamanin. Ngunit napagtanto ng ibang kapitbahay na hindi ordinaryong tao ang ibang nakihalubilo sa loob. Kaya ang ibang kapitbahay na nais sanang dumalo ay nangilabot. Marami na ang nakaalam tungkol sa ninong ni Gloria na engkanto. Hindi na rin maitago pa iyon dahil kalat na sa buong baryo. Marami ngang nagsasabi na pinayaman sila ng engkanto. Kinabukasan ay naging usap-usapan na naman sa buong baryo nila ang nangyari kagabi. Dahil doon ay maraming espekulasyon na si Gloria ay anak ng engkanto. Lalo na at napakaganda at sobrang puti nito. Dahil namana ng dalaga ang pagiging dugong Kastila ng ama. Dahil na rin sa mga balitang iyon, ay walang nagkaroon ng lakas ng loob na ligawan si Gloria. Natakot ang mga kabinataan sa kanilang lugar dahil sa balitang anak ng engkanto ang dalaga. Baliwala lang din naman iyon kay Gloria. Wala din naman siyang nagustuhan sa mga kalalakihan sa kanilang nayon. Ngunit isang pagkakataong may piyestahan sa kanilang nayon. Isang estrangherong binata ang napadpad sa kanilang lugar. Kaanak ng malayong kapitbahay nila. Lakas loob nitong nilapitan si Gloria upang yayaeng sumayaw sa gitna. Hindi nagdalawang isip si Gloria na pagbigyan ito dahil normal naman itong nakisuyo. Mukha ring hindi ito nakainom at napakaamo ng mukha. Halatang mahihain at normal kung kumilos. Panatag ang loob niya na hindi siya babastusin ng binata. Pasimple at panaka-naka ang mga tanong nito na formal namang sinasagot ni Gloria. Habang tumatagal ay unti-unting napanatag ang loob nila sa isa't isa. Masaya ako na nakilala kita, Henry. Ang sarap mong kausap. Ni Gloria na makaupo na sila sa gilid. Ako rin naman, Gloria. Hindi sayang ang bakasyon ko dahil may nakilala akong napakaganda at napakabait na dalagang kagaya mo. Pwede kaya akong mamasyal sa bahay niyo bukas? May 1 buwan pa naman ako para manatili dito. Gusto ko sanang sulitin ang mga araw na iyon kasama ka. Hiling ng binata. Oo naman, walang problema. Sagot ni Gloria. Kinabukasan ay maaga nga itong dumalaw sa kanila. Sakto na naroon si Aling Hilda at dahil unang pagkakataong may lalaking nangahas na mamasyal o bumisita sa kaisa-isa nilang anak, ay tila nanibago ito at nakaramdam ng selos. Baka mamaya lulukuhin mo lang itong anak ko, ha? Diretsong wika ni Aling Hilda sa binata. Nay naman, hindi nanligaw sa akin yung tao. Nakipagkaibagan lang. Nakakahiya naman sa kanya. Reklamo ni Gloria. Diyan din ang tungo niyan, Gloria. Napagdaanan ko na yan. Kaya huwag mo nang edepensa pa. Hindi pa, Henry? Henry ka mo ang pangalan mo? Opo, tita. Mabilis na sagot na Henry. Dahil kinabahan din ito sa naging reaksyon ni Aling Hilda. Huli na mapagtanto nito ang sagot. Kasi tita, kagabi ko lang nakita at nakilala ang anak niyo. Pero sobrang gaan na ng loob ko sa kanya. Alam kong mabait siya at formal. Hindi kagaya ng ibang babae dyan. Paliwanag pa ng binata. Mabait talaga ang anak ko. Pero mukhang hindi pa yata siya pwedeng tumanggap ng manliligaw. Diretsa ang sagot ni Aling Hilda.
Napabusangot si Gloria nang marinig iyon. Tila wala itong magawa dahil nanay niya ang nagdesisyon. Tita, kung hindi man pwedeng ligawan si Gloria ngayon, kahit magiging magkaibigan man lang kami, hindi naman ako nagmamadaling magkaroon ng nobya, tita. Kaya sana huwag mo din akong pagbawalan makilala pa ng gusto si Gloria. Pagmamakaawa pa nito. Tinignan lang ito ni Aling Hilda at tila ba kinikilatis ang reaksyon ng mukha nito. Kung seryoso ba ito sa hinihiling. Nanay naman, kaibigan lang eh. Nayayamot na sabat ni Gloria. O siya, sige. Basta kaibigan lang ha. Hindi mo nalalampas doon. Paglilinaw ni Aling Hilda. Mabilis na tumango ang binata at nagpasalamat. Naging simula iyon ng kanilang pagiging malapit. Maging si Mang Sedes ay nagustuhan din ang ugali ni Henry. Araw ng Biyernes at huling araw na sana ni Henry sa kanyang bakasyon. Nagpaalam na rin itong nang maaga kay Gloria. Alam ng dalaga na iyon ang huling araw ng binata sa kanilang baryo. Ngunit hindi maitago ng dalaga na nasaktan ito dahil mangungulila ito ng sobra sa binatang napamahal na sa kanya. Biglang umihip ang malakas at malamig na hangin. Kasunod niyon ay nawala ng malay si Henry. Mabuti na lang at saktong naroon pa sina Aling Hilda at Mang Quiades. Pinagtulungan nila itong buhatin at pinahiga sa perha. Kakalagay lang nila nang bigla itong nangatok. Nag-aapoy ang katawan nito sa init at nagsimulang magdeleryo. Napakataas ng lagnat ng binata, kaya mabilis na kumuha ng dahon ng saging si Aling Hilda para ilagay sa noo ng binata. Tila may kung sinong nilalang itong kinakatakutan. Nagtaka silang lahat dahil kanina lang ay maayos pa ito. Sakto namang napadaan ang matandang albularyo, kaya pinatignan nila kaagad ang binata. Nag-aalala rin sila at baka sila ang masisi ng kaanak nito sa nangyari. Nang tignan ito ng matanda, ay napaatras ito. Kaya naman lalo pang nagtaka ang mag-asawa. Bakit po lolo Pasi? Tanong ni Aling Hilda sa matanda. Naku, naengkanto itong binatang ito ah. Parang may sama ng loob ang engkanto sa kanya. Wika ng albularyo. Biglang naisipan ni Gloria ang kanyang ninong. Agad itong umikot sa likod ng bahay. Nagtaka man ang inaatama niya, ay tahimik lang ang mga ito dahil alam nila kung ano ang nasa isip ng anak. Hindi lingid sa kanila ang tungkol sa komunikasyon ng anak sa ninong nitong engkanto. Kaya marahil ay pinakiusapan nito ang ninong nito na paggalingin na si Henry. Kung sino man sa mga katulad nitong elemento ang may gawa sa binata. Ilang sandali pa ay nagising na si Henry na tila ba walang nangyari dito. Nang kapain namang Quiades ang noo nito ay wala na nga itong lagnat. Salamat naman at maayos ka na. Salamat Lolo Pasi. Napakahusay mo talagang manggagamot. Pasalamat pa ni Mang Quiades sa albularyo. Hindi ko pa inumpisang gamutin siya. Wala pa akong ginagawa eh. Sagot ng matanda. Napatingin si Mang Quiades sa asawa. Pareho ang pumasok sa kanilang isipan at saktong paakyat ng bahay si Gloria. Nakita nila ang kakaibang aliwalas ng mukha nito. Nabasa agad nila kung ano ang ibig sabihin niyon. Tama ang kanilang hinala. Ninong na naman ni Gloria ang may kagagawan. Alam ko kung ano ang sekreto ng inyong pamilya. Sana lang hindi kayo makapang-abuso at perwisyo sa mga kanayo natin. Biglang wika ng matanda. Kaya napatingin ng masama si Mang Quiades sa matanda. Ano ang ibig mong sabihin Lolo Pasi? Kahit kailan wala pa kaming naargabyadong tao.
Kaya huwag kang gumawa ng kwento na hindi maganda sa pandinig. May respeto ako sa kagaya mo, pero kung hindi mo rin lang kami kayang tratuhin ng maayos, ay kaya naming ibalik iyon sa'yo. Galit na wika ni Mang Kiades. Tila nagulat at nagsisisi naman ang matanda dahil sa nabitawan itong hindi magandang salita. Humingi ito ng paumanhin at mabilis na nagpaalam. Hindi rin ganoon kalinaw sa kanilang pag-intindi ang ibig nitong ipahiwatig. Ngunit ayaw na nilang pakinggan ang paliwanag ng matanda. Hindi na umimik pa ang mag-asawa at maging si Gloria ay kuyom ang mga kamay habang masama rin ang titig sa matanda. Ilang sandali pa ay nagising si Henry na puno ng pagtataka. Sapo nito ang ulo habang nakatulala na tila ba may kung anong naalala. Ayos ka na ba, Henry? Tanong ni Gloria. May nakita ba kayong lalaki? Galit na galit siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Sabi, huwag daw kitang paasahin. Wika ng binata habang nakatingin kay Gloria. Nagtinginan silang tatlo. Alam nilang ang ninong iyon ni Gloria. Hindi akalain ng dalaga na ganon kaprotektado ang kanyang buhay ng kanyang ninong. Alam niya na ang ninong niya ang may gawa, subalit hindi niya alam na iyon ang rason. Anong sinabi mo? Tanong ulit ni Gloria. Siyempre, naging totoo ako sa iyo, sa inyo ng mga magulang mo. Sinabi ko hindi ko sisirain iyon. Hintayin ko ang tamang panahon kapag nasa tamang edad na tayo. At tapos na sa ating mga pangarap sa buhay. Patutunayan ko sa inyong lahat na seryoso ako sa aking hangarin sa iyo, Gloria. Litanya nito. Lumawak ng sobrang ngiti sa mga labi ng dalaga. Ramdam din ni Aling Hilda at Mang Kiades ang sinseridad ng binata. Kaya malapit ang loob nila dito. Sino kaya ang lalaking iyon? Parang may kakaiba sa kanya. Wala sa sariling tanong ng binata. Huwag mo nang isipin iyon. Nananaginip ka lang eh. Kakagising mo lang nga, diba? Kumbinsi ni Gloria. Paano nga ako nakatulog? Di ko rin maalala. Nakakahiya namang tinulugan ko pa kayo. Ayos lang iyan. Mukhang pagod ka rin naman. Kaya walang problema kung kailangang magpahinga ng katawan. Sabat na rin ni Mang Kiades. Naging maganda ang pagkikitungo nila kay Henry. Bago ito tuluyang nagpaalam sa kanila. Nangako itong babalik sa bakasyon. Tinupad nga nito ang pangako. Tuloy-tuloy iyon hanggang sa nakapagtapos sila pareho sa kolehiyo. Ganon pa rin ang buhay ni Gloria. Labas-masok sa mundo ng mga elemento dahil sa kanyang ninong. Naging malapit na rin sa buhay ni Gloria ang anak ng ninong niyang si Leway. Madalas ito ang kasama niya sa pamamasyal. Pareho silang solo kaya mas naging malapit pa at halos magkapatid na ang turingan sa isa't isa. Iyon nga lang at bawal kumain si Gloria ng mga pagkaing nakahanda sa mundo ng mga ito. Nang makapagtapos na si Gloria sa kursong education, ay naghanap agad ito ng trabaho. Saktong nangangailangan ng teacher para sa primarya ang kanilang baryo. Iyon ang kanyang pinasahan at agad din siyang natanggap. Nagtapos din sa kursong pulisya si Henry at maswerte ring natanggap agad sa trabaho. Kaya makalipas lang ang isang taon ay nakapag-ipon agad ito at namanhikan sa pamilya ni Gloria. Walang tutol sa bawat panig, kaya mabilis na paghandaan ang ingranding araw na iyon. Bisperas pa lang ay dinumog na ng maraming panauhin ang kanilang bahay. Sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama
ay walang ibang napansin si Henry. Hindi rin sila madalas magsama dahil sa lungsod nakadestino si Henry. Samantalang si Gloria naman ay sa kanilang baryo. Kontento na sila na sa isang buwan ay minsan lang silang magkita. Ngunit isang gabi na mahimbing ang tulog na Henry, bigla na lamang siyang nagising sa hating gabi na wala sa tabi ang asawa. Sa pagtataka ay lumabas ito ng bahay upang hanapin si Gloria. Ngunit hindi nito matagpuan. Hindi na nakatulog pa si Henry. Hinintay nito ang pagdating ng asawa. Masama ang kutob nito at nakaramdam agad ito ng selos at duda. Pumasok sa isip nito na baka matagal na siyang niloloko ng asawa. Madalas wala ito sa kanilang bahay, kaya gano'n na lang ito kasama mag-isip. Mas lalo pang uminit ang ulo nito habang naglalakbay ang maruming isipan. Nakuyom nito ang mga kamay at pilit na tinitimpi ang galit. Mag-aagaw ng liwanag at dilim nang may marinig si Henry na ugong ng sasakyan. Nagpantig ang kanyang tenga sa galit. Narinig pa niyang pagharurot nito palayo. Ilang sandali pa ay narinig na niyang pagbukas ng pinto. Hinintay talaga nito ang pagpasok ni Gloria sa kanilang kwarto. Nagulat ang asawa nang makita itong nakatayo sa gilid ng kama. Henry? Sambit nito. Kailan mo pa ako niloloko? Bakit mo pa ako pinakasalan kung mayaman pala ang hanap mo? Bakit, Gloria? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi. Mali ka, Henry. Hindi totoo iyan. Anong mali? Rinig na rinig ko, Gloria. Hinatid ka pa ng kalaguyong mo dito gamit ang sasakyan. Huwag mo na akong gaguhin, Gloria. Ninong ko iyon. Ninong, nagpapatawa ka ba? Anong ninong mo ang kalaguyo mo? Hindi napigilan ni Gloria ang galit dahil sa pagkabigla. Nasampal nito ang asawa at kasunod ay ang pag-ihip ng hangin na halos mabuwal ang puno ng mangga sa harap ng kanilang bahay. May kung sinong sumakal kay Henry, ngunit hindi niya iyon makita. Maliban kay Gloria na pilit hinihila ang kung sinong sumasakal sa leeg nito. Ninong, wag. Maawa ka sa asawa ko. Hayaan mo na lang kaming mag-usap na dalawa. Hiling ni Gloria dito. Tsaka lang nito binitawan si Henry. Nagulat ito at napaikot ang tingin kahit wala pa ring nakikita. Anong ibig nitong sabihin, Gloria? Sinong ninong? Tanong nito. Si Ninong Helios. Siya ang aking ninong na engkanto. Simula pagkabata ay madalas na niya akong kinukuha para dalhin sa kanilang mundo. Madalas niya akong binapasyal doon at ngayong malaki na ako, madalas kaming magsama ng anak niyang si Liway na kaedaran ko. Nasanay na kasi kami na laging magkasama at magkakwentuhan. Wala rin siyang kapatid kagaya ko, kaya kami naging malapit sa isa't isa. Mahabang kwento ni Gloria. Hindi nakapagsalita kaagad si Henry. Tila hindi pa rin iyon kaagad pumasok sa kanyang isipan. Hindi nito alam kung maniniwala ba ito sa kwento ng asawa. Ngunit nang mapagtanto ni Gloria na tila ayaw maniwala ng kanyang asawa, ay agad nitong hiniling sa ninong at sa kaibigan na magpakita na dito para maipakilala niya dahil asawa naman niya ito. Matagal bago nakumbinsi ni Gloria ang mag-ama. Nagulat pa si Henry nang biglang sumipot sa kanyang harapan ang imahe ng dalawang nilalang. Huwag kang matakot sa amin. Hindi naman kami mapanakit kung mabuti kang tao. Lalo na sa aking inaanak. Wika ng lalaki. Hindi nakasagot si Henry dahil sa gulat pa rin ito at hindi pa makahuma sa biglang pagtatapat ni Gloria. Henry, siya ang ninong Helios ko at ito si Liway ang kinakapatid ko.
Sana kung hindi mo ako mahanap sa gabi kapag nagising ka, ay maintindihan mong nasa kabilang mundo ako. Iyon na rin kasi ang nakasanayan ko mula pagkabata. Ang mamasyal sa kanila. Paliwanag ulit ni Gloria. Mahal ko ang inaanak ko. Tandaan mo yan. Kaya kung may gagawin kang hindi maganda sa relasyon niyo, asahan mo ang parusa mula sa akin. Seryosong wika ni Helios. Tila atubila namang napatango si Henry na sobrang tiyot na ng lalamunan at hindi nito maipaliwanag ang halong emosyon na naramdaman. Huwag kang kabahan sa akin. Katuwang niyo ako sa pamumuhay niyo. Hanggat narito ako, magiging magaan ang buhay niyo. Basta wag mo lang lukuhin itong inaanak ko dahil iba ako magalit. Lagi mong ipasok sa isipan mo iyan. Bili ni Helios. Tango lang siya ng tango hanggang sa magpasya na ang mga itong umalis. Naiwan silang mag-asawa na parehong tahimik. Hindi rin alam ni Gloria kung ano ang kanyang sasabihin at kung kulang pa ba ang kanyang paliwanag dito kanina. Hindi rin siya matiis ni Henry kaya ito na rin ang unang nagsalita. Bakit mo nilihim sa akin ng matagal ang ganitong bagay? Sumbat ni Henry. Dahil ayaw kong mawarduhan ka sa akin. Natatakot ako na baka iwanan mo ko kapag sinabi ko sa iyo ang tungkol sa kanila. Baka nga pagkamalan mo pa akong baliw. Paliwanag niya. Napatitig lang si Henry sa kanya. Tila blanco pa rin ang reaksyon nito. Ngunit sa katagalan ay paunti-unti na itong nasanay. Dahil sa pagkakataong minsan na may kausap si Gloria kahit wala namang tao. Alam na Henry kung sino ang kausap ng kanyang asawa kapag ganon. Makalipas ang 1 taon ay sa wakas biniyayaan sila ng anak. Solong anak lang din dahil iyon lang ang nais ni Gloria. Ngayong matanda na si Gloria ay patuloy pa rin siyang pumapasok sa mundo ng mga engkanto. Ang kanyang ninong at anak nitong si Liway ay halos hindi tumatanda. Samantalang siya ay unti-unti nang naging ulyanin. Mahigit dekada na ring pumanaw ang asawang si Henry. Habang ang anak nila ay nasa labas na ng bansa naninirahan. Minsan na lang itong dumadalaw kay Lola Gloria. Ngunit ganon pa man ay kontento na ang matanda. Laging nandyan pa rin naman si Liway at ang ninong niya. Kaya hindi ito mag-iisa kailanman. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at tumapos sa kwento ni Lula Gloria. Wakas.